ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Alright, ang oras po natin 5:32 ng umaga. Yes, alamin po natin ngayon kung ano magiging lagay ng panahon today. Of course, Mang Tani, kamusta po? Good morning, Lynn. Good morning, Susie. At good morning, mga kapuso. Mainit pong muli ang inaasahang panahon dito sa Metro Manila ngayong araw ng Huwebes. At base sa datos ng The Weather Company, posibleng pumalo ng 34 degrees Celsius yung madarama nating init o init factor at yung ating posibilidad ng pagulan, napakababa po, 5%. At kahapon nga, mga kapuso, naitala sa NCR yung pinakamataas na temperatura para sa buwang ito. Umabot ng 33.8 degrees Celsius po yan sa Science Garden Pag-asa Station dito sa Quezon City. Pero mga kapuso, hindi pa po tag-init. Sa ngayon, maaliwalas pa rin hanggang sa magiging bahagyang maulap ang kalangitan dito sa Luzon base sa datos ng The Weather Company mula northern hanggang southern Luzon yan. At inuulang muli ang Visayas at Mindanao, dulot naman po yan ang binabantayang low pressure area na namataan sa layong 270 kilometers sa may silangan ng Hinatuan City, Surigao del Sur. At ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong LPA na maging isang bagyo. At sa pag-uulan ngayon sa Visayas, pinaka-apektado naman ang eastern and central sections base pa rin po sa datos ng The Weather Company. Halos buong Mindanao naman ang nakararanas ng ulan, lalo na ang mga lugar dyan sa Caraga Region. At sa mga nakalipas na oras na itala nga po sa ilang bahagi ng riyon, ang malalakas sa pag-ulan tulad dyan sa may Agusan del Norte, dyan sa may Surigao del Norte. At mga kapuso, meron pa rin pong pag-ulang nararanasan dyan sa ibang bahagi ng Northern Mindanao tulad dyan sa may mga probinsya ng Misamis. At umiiral pa rin ang northeasterly surface wind flow sa bansa, kaya po nagiging masungit pa rin ang mga karagatang sakop naman ng eastern seaboards of Visayas and Mindanao. At base sa gale warning ng Pag-asa, patuloy na pinapayuhan ng mga may maliliit na sakyang pandagat na iwasan muna ang pumalaot dahil po sa matataas na alon. Mga kapuso, bukod sa forest fire sa Mount Banahaw, mayroon pong naitala ring grass fire naman dyan sa Baguio City, sa Isabela Province at maging sa Lamesa Dam dito sa Quezon City. May mga kondisyon para po tumaas ang posibilidad ng forest fire o grass fire sa isang lugar. Ito yung mainit na temperatura, dry atmosphere o yung pong mababa yung relative humidity at malakas na hangin. Kaya paalala mga kapuso, magpapatuloy po yung ganitong kondisyon ng panahon sa susunod na 2 buwan, lalong-lalo na dito sa Luzon. Kaya upang maiwasan po yung mga forest and grass fires, huwag po tayo o iwasan natin yung magtapon ng mga sinding upos ng sigarilyo, lalong kayo namamasyal sa mga park, pag-iiwan ng siga para po dun sa ating mga campers at pagkakaingin. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.